Magandang araw! Narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang Filipino. Saan kayo huling nagbakasyon ng iyong pamilya? Basahin natin. Noong bakasyon. Isinama ako ng aking nanay Maring sa aming probinsya upang dalawin sina lolo at lola. Bagamat mahaba ang biyahe, masaya naman naming narating ang bayang sinilangan ng aking ina. Nagmano ako sa aking mga nakatatandang kamag-anak at binati ang aking mga pinsan na noon ko lamang nakita. Maraming bata ang naroroon ngunit wala akong kakilala. Lumipas pa ang mga araw at nahihiya pa rin akong makihalubilo sa ibang tao. Hindi ako makapagdesisyon kung ano ang gagawin ko. Matutulog na lang ba ako sa bahay? Makikipaglaro ba ako sa mga kamag-anak ko? O mamamasyal ba akong mag-isa? Dahil sa pagiging mahiyain ko, minarapat ko na lamang na manatili sa loob ng bahay at bakuran. Habang dumaraan ang mga araw, nararamdaman ko na rin ang pagkainip habang iniisip ko ang aking mga kaibigan sa lungsod. Isang araw, pumunta sa aming bahay ang isang grupo ng kabataan. Inimbitahan nila ako na sumali sa mga bata na nag-aaral ng salita ng Diyos sa simbahan tuwing umaga. Sabi ng aking lola ay sumama na raw ako sapagkat masaya raw doon. Sa unang araw ng pag-aaral ay nakakilala ako ng mga bagong kaibigan. Sila ay sina Bugoy, Chikoy, Kokoy at marami pang iba. Sa ikalawang araw ay nagsimula na akong sumayaw at pumalakpak habang kumakanta. Lumipas pa ang maraming araw at lubos akong nasiyahan sa aming mga pag-aaral. Paborito kong inaawit yung kantang pinamagatang Ang Mga Ibon. Natapos ang bakasyon nang hindi ko namamalayan. Sa huling araw o sa aming probinsya, nagpunta ang aking mga bagong kaibigan at ang aming guro sa aming bahay. Sinabi nila na sana'y magbakasyon ako muli sa susunod na taon upang muli silang makasama. Bago ako umalis ay nagyakap kaming lahat at nasabi ko sa aking sarili, sa susunod na bakasyon ay babalik akong muli rito. Tandaan, maraming maaaring gawin tuwing bakasyon. Maraming produktibong bagay ang maaari nating maisakatuparan sa halip na magpahinga o matulog lamang. Tuwing bakasyon, gamitin natin ang pagkakataon na lumawak pa ang ating kaalaman na hindi lamang sa paaralan natin malalaman, kundi maging sa ating kapaligiran. Nasaan ang batang nagsasalita? Ano ang kaniyang damdamin noong unang araw ng kanyang pananatili sa probinsya? Sino ang pumunta sa kanilang bahay? Ano ang nangyari sa kaniya sa unang araw ng pag-aaral? Sa ikalawang araw, ano kaya ang dahilan kung bakit niya nasabing babalik siyang muli sa lugar na iyon sa susunod na bakasyon? Magaling. Pagyamanin natin. Pagsasalaysay ng isang pangyayari gamit ang pangalan. Nakapagsalaysay ka na ba ng isang pangyayari sa buhay mo? Ano ang nangyari sa iyong pagsasalaysay? Matagumpay mo ba itong naisagawa? Basahin natin ang isang salaysay. Ako ay isang simpleng mag-aaral na araw-araw na sumasakay ng jeep.
Iba't ibang tao na may iba't ibang edad ang aking nakakasalamuha at nakakausap. Isang araw, may nakatabi akong isang batang lalaki na kaedad ko rin. Nakaupo kami sa may bahaging hulihan ng sasakyan, kung saan malayo ito sa tsuper. Nang dumating ang oras na magbabayad na ang katabi ko, ganito ang nangyari. Sinabi ng batang lalaki ang "Bayad!" kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay na akmang iniaabot ang kanyang pamasahe. Tumagal ng ilang segundo ang pag-abot niya ng pera dahil walang pumapansin sa kanya. Sa totoo lamang, may pagkamayabang ang batang ito. Hindi lamang sa kanyang kilos kundi maging sa kanyang pananalita. Nang walang tumugon ay inulit niya ito. "Bayad po!" At may nagmagandang loob na kumuha ng kanyang bayad. Nag-isip ako kung bakit ang tagal kumilos ng mga nasa unahan namin. Siguro, ito ay dahil sa pagiging arogante ng batang lalaki sa kaniyang pananalita at galaw sa loob ng jeep. Naisip ko ang itinuro ng aking lola na ang paggalang, pagpapakumbaba at tamang paghingi ng tulong sa ibang tao ay nararapat na laging ginagampanan sa lahat ng oras at panahon. Nang ako naman ang nagbayad, siniguro kong maririnig din ng nasa unahan ko ang aking sasabihin. Puno ng paggalang at kababaang loob kong iniabot ang aking pamasahe at sinabing, "Bayad po, pakisuyo lamang po." May isang matandang lalaki na nasa unahan ko ang kumuha ng bayad ko at ibinigay sa tsuper. Ako ay ngumiti at nagwika ng, "Salamat po, tatay." Natuwa ako nang ngumiti rin ang matanda at nagsabi ng, "Walang anuman." Tandaan, ang mahahalagang detalye at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay dapat matagpuan sa pagsasalaysay. Mga angkop na gamit ng mga salita. May mga salitang ginagamit sa pakikipagtalastasan na hindi maaaring gamitin sa iba. Ang mga salitang ito ay inilalaan lamang sa mga tiyak na gampanin ng bahagi ng katawan o ng iba pang mga bagay. Halimbawa, nakakalbo ang ulo ni Pepe. Walang ibang nakakalbo kundi ang ulo, kaya't mas marapat sabihin na nakakalbo si Pepe. May mga pilegis na ang noo ni Lola. Ang pilegis ay sadyang sa noo lamang natatagpuan. Ang tamang pahayag ay may mga pilegis na si Lola. Lumuluha ang mga mata ng bata. Isa sa mga gampanin ng mata ay ang lumuha. Ang tamang pahayag ay lumuluha ang bata. Pinayuko ng pari ang ulo ng ikakasal. Ang pagyuko ay isang gampanin ng ulo. Ang tamang pahayag ay pinayuko ng pari ang ikakasal. Sinisipon na naman ang ilong ko. Ang sipon ay tumutulo lamang sa ilong. Ang tamang pahayag ay sinisipon na naman ako. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.